Good there. Okay. Ganito talaga pag Sabado. Kaya kailangan pag Sabado magtrabaho na agad ako. Maaga pa lang, hindi pwedeng pa ada-ada dahil nga may pinapagawa ang amo. Hello guys, ayan, today is Saturday, panibagong araw, panibagong kabanata ng ating buhay. So ayan guys, Sabado ngayon, marami akong gagawin. And then inuna ko nga po palang magluto ng matamis para sa kanila. And then nag-umpisa na nga po akong mag-tidy up ng kanilang kwarto. Usually, ang ginagawa ko po dyan sa kwarto ng aking amo ay i-fold lang po yung blanket at i-vacuum yung floor and then i-mop. Yun lang po. Hindi naman po makalat sa kanyang kwarto. At saka yun lang na naman din po ang kwartong aking madalas na i-tidy up ang blanket. Then, ayan na nga po, ang inuna ko po ay vacuumin. Hindi ko na po dinadusting yung kapaligiran yan araw-araw dahil yan naman po ay hindi kadumihan. Alternate po yung ginagawa ko dyan, pero everyday po tinatanggal ko yung basura dyan. And then, ayan, binacuum po na nga po ang buong bahay. Inuna ko nga po yung kwarto, then yan nga pong CR, and then ito nga po palang katapat ng kwarto ng amo ko, ay ito po yung kwarto ng isang bata. Dito po ay naka-fold na po yung blanket dyan, hindi ko na po yan tinatidy up, hinahayaan ko na pong ganyan. So, ang kalimitan pong ginagawa ko dyan ay yung pong sahig akin pong binabacuum. May isang kwarto pa po dyan pero hindi ko din tinatidy up dahil nandyan po yung panganay. Then after maglinis ko po ng sahig, pumunta na po ako sa kusina at pinrepare ko na po yung aking lulutuin mamayang gabi. And then after nga po nang ma-prepare ko yung aking mga lulutuin mamayang gabi, ayan, namahinga naman po ako dahil napakainit po ng pakiramdam. Ayan, nagbuhay pa po ako ng aircon. Dito na po yan sa rooftop. Hindi ko na po pinakita kanina yung sa living room dahil nandun po yung amo ko. At then, ngayon nga po, tanghalian na po. Wala din pong lutong tanghalian dahil nandito po yung amo kong lalaki. Siya po ang nag-order. After tanghalian nga po, 1:30, lumabas po kami ng alaga ko dahil ito po ay dadalhin ko sa nanay niya sa work. Pag Saturday po, minsan may pasok po yung amo kong babae. And then, ganyan po, kapag po may kailangan siyang gawin dyan sa bunso niyang anak, ay ipinapasunod po yan after lunch sa kanyang opisina. Kaya po, pag Sabado umaga pa lang po, nagtatrabaho na po ako. Pakainit. Payong kami ang init. Grabe. Ganito pag Sabado, pag may pasok yung amo kong babae, at may gagawin kitang batang ito, inihahatid ko doon after lunch. So, pag 1:30, sometimes 2 o'clock. But ngayon, kailangan, nandun na kami ng 1:30. So, yan. Ayan, nakapila kami, naghihintay ng bus. Ayan po, kung makikita nyo sa pila, may mga bata. Dahil yan po ay may mga extra activities. Ganun po kabisi ang mga bata dito. At ngayon nga po, sumakay na nga po kami ng bus. Nga pala po yung alaga ko, mabait po yan. Hindi po yan basta-basta umuupo. Tinitingnan niya po kung ako'y may uupuan din. So, dahil nga po ngayon ay Sabado, marami pong pasahero. Nung una po nagkahiwalay kami ng upo. Pero nung may bumaba po sa katabi niya, ayan, tinawag niya po ako para tumabi sa kanya. Ganyan po yan. Ito naman pong sinakyan naming bus, simula po dun sa bahay ng amo ko hanggang po dun sa opisina ng amo ko, ay malapit lang po ito. Hindi po malayo. Mga 15 minutes po. Then plus 15 minutes din po kaming maglalakad pagkababa po ng bus. So, ganun po. Kaya iba po talaga ang araw ng Sabado para sa akin. Hindi po katulad ng Monday to Friday dahil pag Monday to Friday po, nasa work po silang lahat. Nasa school po ang mga bata. So, hindi po ako ganun kabisi. Makikita niyo po yung mga video ko ng mga nakaraan din sa mga reels po. Ako po ay sa umaga ay kung anong gusto kong gawin po, ganun. Pero pag Sabado po, kailangan umpisahan ko na kaagad talaga yung gagawin ko para hindi po ako habol ng habol or nagbabadali sa aking ginagawa. So, inuuna ko na pong lahat. At pagka ganito pong dadalhin ko talaga yung bata sa trabaho ng amo ko, lahat ko na po yung piniprepare. Kailangan po malinis na yung bahay, malinis na yung CR, na-prepare ko na yung lulutuin. Then para po pagbalik ko,
yung bata po ay maiiwan pa yun. Una pa rin po akong uuwi. And then, pagbalik po ng bata, liligo na lang siya, nakaprepare na sa CR. Pero yung alaga ko pong ito, marunong na itong maligong mag-isa. So, hindi ko na rin po asikasuhin. Ayan, at ngayon nga po, kami talaga ay nagmamadaling maglakad na rin batang ari. Dahil nga po, hinahabol namin, sabi ko po dun sa bata, 2 minutes na lang. Pero malapit na po kami. At ayan nga po, kasama na namin yung nanay niya. Ngayon po, pupunta kami dito sa laruan. At ang sabi po ng nanay, 15 minutes daw po diyang maglalaro aring batang ari bago pa kami pumunta doon sa kukuhaan ng damit. So, ayan, naglalaro na po yung batang ayan. Kung makikita nyo po, marami rin po mga batang naglalaro dyan kahit katanghalian po. Ewan ko po ba kung bakit ganito dito sa Hong Kong. Wala po silang, kumbaga wala silang iniisip na mainit, katirikang araw. Wala pong ganun dito. Basta sila po'y maglalaro ganun. Actually, itong 15 minutes, naging 30 minutes na po. Nag-enjoy masyado aring batang ari. Hindi po ako masyadong makapag-video dito kasi tinitingnan ko po yung amo ko. Ayaw niya pong nagbibideo. Tapos na nga pong maglaro at ngayon po ay kami naglalakad na papunta doon sa shop ng uniform na ring bata. Magwi-winter na po at saka po lumaki rin po itong bata kaya po ikukuha ng bagong school uniform. Pumila muna po kami dito dahil marami po ang kumukuhang bata. Magulang, ayan, kasama. 1 hour later. Yan, uuwi na ako. Dala ko na yung school uniform ng bata. Ako na lang sila ay yung mag-inay umalis. May pupuntahan. Ayan, ito na yung school uniform. Ano ito? Pang winter. So, nagdala pa naman ako ng bag. Social talaga ang amo ko. Bumili pa siya ng bag na ganito. So, comfortable ang aking pagdadala. At ngayon ako'y naglalakad na papuntang bus terminal. Medyo malayo-layo ng konti mula dito sa aking pinatatayuan. At ngayon nakakita ako ng sale dito. So alam nyo na, patingin-tingin. At pag may nagustuhan, bibili-bili. Yan, ganun po tayo. Ay Diyos ko, napakainit pa rin po. Ayan, ako'y naglalakad pa rin papunta dun sa bus terminal na aking sasakyan pa uwi sa bahay. Ayan, pumasok ako dito sa parking shop, supermarket dito. Dahil dito, malapit na yung bus terminal na aking sasakyan. Nag-stay muna ako dito sa loob dahil titingnan ko kung ilang minuto pa yung bus bago dumating. Ayan, at nakita ko ngang 10 minutes pa. So, nag-stay pa ako. At nung 5 minutes remaining, saka ako lumabas. Siyempre, ayan, tatawid lang po ako dyan. Ayan, maghihintay pa ako dyan. Dito sa mahabang pila, ibang bus yan. Dumadaan din yan doon sa may amin, pero hindi siya dumediretso sa may padulo sa amin. So, ayan nga po, at ako'y naupo muna dyan habang naghihintay dahil ilang minuto pa po talaga bago dumating. Tapos, napakainit po. At ayan, dumating na nga ang bus na aking sasakyan. Hay nako, sa wakas. Gusto kong makauwi ka agad sa bahay dahil nga para ako'y makapahinga pa dahil ngayon ay maaga pa naman. Magpo 4 PM pa lang. So, pagdating ko sa bahay, syempre gusto kong makapahinga pa ng kaunti. Ay, naku, laging pahinga ang gusto. Ayan, nakababa na nga ako ng bus. Ayan, makakapahinga. Diyos ko, pahinga na lang lagi ang gusto. Uy, gusto mo yun. Siyempre, kahit pa paano gusto pa rin natin, makapahinga-hinga naman ng konti bago magtrabaho. Dahil nga napakainit sa labas, Diyos ko. Uy, ayan na nga. At ayan, pahinga muna po ako. Upo-upo muna ako. And then maya-maya maliligo ako bago magtrabaho ulit. Ayan, pagkaligo ko, ako nga pala ay pumunta na ng kusina at niluto ko na muna yung chicken. Sa ubi naman yon. So habang niluluto ko yung chicken sa ubi, na ako'y namahinga. Siyempre, ayan, oras na nga ng pagluluto ng aming kakainin dahil 7:30 kailangan namin kumain dahil kumpleto na ang mga tao dito. So ayan, inumpisahan ko na po ang aking pagluluto. Ang akin nga po palang pagluluto ay depende po sa aking lulutuin kung ako po ay maagang mag-uumpisang magluto o hindi. So kapag po medyo mahirap-hirap,
ay akin pong inaagahan ng pagluluto. I mean, yung mahirap po, let's say yung mga mabusisi na lutuin, yung medyo matagal sa apoy, minsan po inuumpisahan ko na yan ng tanghali. Pero ngayon pong Saturday, madali lang yung aking mga lulutuin, yun nga po sa oven, and then mostly fry po ako at saka po ginisa. Kaya ko po yung pabilisin. So, ganun po ako. Ang aking pong oras ng pagluluto ay depende po sa aking recipe. Kaya pag ako po ay alam ko pong medyo ako'y tinatamad-tamad, minsan po aking pong Sabado at saka Friday and Saturday po medyo mabibilis po ang aking recipe na lulutuin. Dahil nga po minsan Friday, day off po ng amo kong babae. So, minsan may mga iuutos siyang extra. So, para po hindi po ako nagagahalo sa oras, ang iniisip ko po na aking lulutuin ay yung mas madali. Dahil nga po yung mga araw na yung aking nabanggit ay kapag po mahihirap ang aking lulutuin, yung mga imamarinate or matagal sa apoy, ay sarili ko lamang din po ang aking pahihirapan. Dahil nga po syempre kasama po yung amo, susundin ko po yung utos niya. Hindi ko naman po pwedeng itsapwera yung aking luluto. So kailangan lahat po yung mga magagawa. So kailangan po talaga mamanage ko yung time ko. At the same time, meron pa rin akong rest. Ay, gusto mo yun. Siyempre, rest lagi ang gusto kong ang iniisip ko palagi eh. Para hindi naman nakakapagod sa ating katawang lupa, aba. So, ayan, madaling-madali na nga po ako dyan dahil nandyan nga po sila kompleto. Pinuntahan pa ako ng panganay niya kung anong oras daw kakain. So, ayan na ang aking naluto. Ang aking mga naluto. So, ayan na po lahat. At kami nga po ay kakain na. Yun nga po pala, lumabas yung aking among lalaki. Pag uwi niya po, may nakita po akong binili pa niya na ulam. Dito po sa bahay namin, hindi po sila matipid sa ulam. Lagi pong, Diyos ko, sobra-sobra po. Pero ang kadalasan naman po nauubos nila. At yan nga guys, tapos na kaming kumain. Yan, nagliligpit na po ako ng kinainan. Oras ko na po yan, depende po kung tatagalan ko dyan o hindi pa. Minsan nagsiselfon pa ako. Kasunod po yan, magbabaking po ako ng sahig, then magmamap, and then magtatapon na po ako ng basura. Ayan, tapos na po ang aking trabaho. Natatapos po ako madalas 9 or 9:30. So ito lang guys, ang aking Sabado. Maraming salamat sa panonood. Please like and follow. Bye!